Binabasa mula sa Aklat ng Karunungan. Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba mula sa iyong maharlikang trono sa langit. Pumagitna sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin, gaya ng mabalasik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya'y sagad sa langit, at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sangnilikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento, ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat sa ilalim ng iyong pagkalinga matapos masdan ang kamanghamanghang gawang iyon. Tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay Kanyang pinatay, kaya sa Ehipto noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel Kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay mga ginto't pilak. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang Kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham, kaya't ang bayan niya'y Kanyang inilabas na lugod. Nang Kanyang ialis, umaawit sila ng buong gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa Kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa Kanyang mga hinirang na dumaraing sa Kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpala pong Sabado sa ating lahat. Muli po, ngayon ay weekend, Sabado, araw po ng pahinga. At bahagi po nawa ng ating pahinga ay ang pagninilay sa salita ng Diyos. Ngayon pong araw na ito, ngayong week na ito, 32nd week in ordinary time. Sa ating pong ebanghelyo, atin pong narinig kung paano ang Panginoon nagkwento tungkol sa kahalagahan ng pagtatiyaga. No? Isa pong babae na sa kanya pong paghahangad na yung kanyang gusto, sana yung katarungan ay maibigay po sa kanya. Meron pong hukom na walang takot sa tao o sa Diyos. Pero sa huli, ibinigay ang katarungang hinihingi ng babae. Ang dahilan, yung babae makulit, yung babae matyaga. In other words, she persevered in prayer, in doing, in seeking for justice. Mga minamahal na kapatid, napaka-importante po na tayo marunong magtiyaga. Tayo po ay marunong mag-persevere
na hindi lang po one time na nalangin at hindi po na ibigay, may tampo na. One time na po tayo nagdasal, nagnobina maari, nagrosaryo maari, pero hindi maibigay, ayaw na. Nawala ng tiwala po sa Diyos. Mga minamahal, ano nga ba ang halaga ng perseverance? Bakit po minsan kailangan patagalin ng Diyos bago ibigay sa atin ang atin pong hinihingi? Minsan po, siguro sa mga may anak na teenager o mga bata po sa inyo, may mga kapatid, baka po tayo mismo. Minsan, parang pag tayo tumanggap ng bagay na hiningi mo lang, para bang ang daling mawala, para bang ang daling ubusin. May ka ng allowance, bukas makalawa, ubus na yung pera. Kasi, alam mo, hindi mo naman pinaghirapan. Hindi ka naman gumugol ng panahon, ng lakas, o ng oras, bago makuha yung perang yan. Pero yung ating mga magulang o yung mga taong kumikita ng pera para may maibigay sa atin, ang bawat sentimo, ang bawat piso ay mahalaga. Kasi ito'y may kasamang tiyaga, ito'y may kasamang perseverance. No? Gumising po ng maaga, naghanda, nagtrabaho sa opisina para kahit paano merong kita, merong sweldo. Kaya pinagpawisan. Ano man po yung sweldo po nila, talagang ginagamit ng maayos. Kasi po, yun po ay bunga ng tiyaga o perseverance. Mga minamahal, yung babae po nakatanggap ng katarungan. Ang dahilan, siya po ay mayroong tiyaga, mayroong perseverance. At minsan, yan din po ang dahilan, o madalas rather, kung bakit hindi ganun kadaling tanggapin natin ang ating mga hinihingi sa Diyos. Hindi yung tipong, hingi mo ngayon, maya-maya, isang iglap, nariyan na ang iyong hinihingi, para bang si Lord Genie. Hindi po. Hangad po ng Diyos na ang ating panalangin ay mayroong kasama pong tiyaga, persistence, meron pong patience, at meron pong consistency. Ito po ay bahagi po ng training ika nga. Nang sa gayon, pag dumating ang panahon na yung iyong hinihingi ay iyong matanggap, talaga namang bibigyan mo ng hustisya. Pinaghirapan mo, iingatan mo, gagamitin mo ng maayos. Ang tawag dyan, giving justice to what you have worked for. Yung grasya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, hindi po nagiging cheap o mumurahin. Kasi po ito ay bunga ng persistence, ng perseverance, ng consistency. Nawa po mga minamahal na kapatid, huwag po tayong mapagod, manghinawang magdasal. Kung talagang importante ang hinihingi mo sa Diyos, kung talagang kailangan mo yan sa Diyos, sige lang po, dasal, luhod, no? Araw-araw, ulit-ulit. Bahagi po yan ng paghahanda na pag dumating na po ang grasyang iyong hinihingi, pahahalagahan mo, iingatan mo, at iyong gagamitin ng maayos. Ang grasya, hindi nagiging mumurahin o cheap, kung hindi pahahalagahan. Tayo pong lahat ay manalangin ngayon na nawa, tayo po ay magkaroon ng gift ng persistence and perseverance. Nang sa gayon, ang ating mga panalangin sa takdang panahon at paraan ng Diyos ay atin pong matanggap ang ating mga hinihingi. Panginoon, dumadalangin po kami ngayon sa inyo na nawa, bigyan mo po ang aming mga puso ng tiyaga, ng pasensya, ng lakas ng loob na manalangin palagi. Huwag nawa kaming mapagod at manghinawa sa aming pagdadasal, paghayag ng aming tiwala sa Diyos na ang anumang aming pangailangan, Kanyang ibibigay. Nang sa gayon, anuman pong grasyang aming matanggap, tunay ngang pahalagahan namin, ipagpapasalamat namin. Nang sa gayon, tunay nga, ang aming natanggap ay talaga namang magiging grasyang may kinabang kami at ang aming kapwa. Ang lahat ng ito, Panginoong Hesukristo, ay aming nadalangin sa iyong ngalan. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. At nawa, pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpalang Sabado po
sa ating lahat.